Hello mga keklabu! Gawa naman tayo ng baked Japanese cheesecake. At I'm sure maraming may favorite neto. At isa na nga ako doon. Alam niyo ba na napakadali lang palang gawin neto? At kung gusto mo malaman, panoorin mo na. Bali, uunahin muna natin yung cake batter mixture. Una, ilagay muna natin ang ating egg yolk. Tapos isusunod natin nating sugar. Tapos maglagay din tayo ng salt. Tapos mas maganda sana kung i-melt ninyo yung butter. At bago ninyo ilagay. Tapos maglalagay din tayo dito ng lemon juice. Tapos ilagay rin natin ang ating cornstarch at milk at saka yung ating all-purpose flour. At make sure na mahalo ninyo na maayos para maging maganda ang kanyang texture. At kung na-melt ko nga sana yung butter, hindi na sana ako gagamit ng electric mixer. Tapos ito na nga yung ating cream cheese. At take note, dapat nasa room temperature lang yung cream cheese ninyo bago ninyo gawin. At para hindi rin kayo mahirapang maghalo. At pagkatapos nga niyan, pagsasama-samahin na natin tong dalawa. At dahil nga hindi pa ako satisfied sa pagiging smooth ng ating mixture, gagamit nga tayo dito ng strainer. Kaya again, kailangan i-melt nyo muna yung butter at saka yung cream cheese para hindi kayo makatulad sa akin. Para naman sa paggawa ng ating merengue, iligay natin sa bowl ang ating egg whites. Tapos gamit lang kayo ng hand mixer. Tapos maglalagay tayo dito ng cream of tartar para maging stable ang ating merengue. Tapos maglalagay din tayo dito ng sugar pero paunti-unti lang, huwag nyo ilalahat-lahat. At habang nga naglalagay tayo ng sugar dito, i-continue lang natin siyang i-mix hanggang sa magkaroon ng volume ang ating merengue. At mapapansin nyo, unti-unti nila nagkakaroon ng volume ang ating merengue. Again, kapag hindi pa stable ang ating merengue, i-continue pa rin ninyo i-mix to. At syempre, i-sure din ninyo na mix talaga ng maayos. At paano nga ninyo malalaman kung ang merengue ay okay na? At normally, may ginagawa kong test dito. Tinataob ko siya. At kapag wala na nalaglag, ibig sabihin okay na yun. At pagkatapos nga, paghahaluin na natin tong ating butter cake mixture. At take note nga pala, dapat paghalo natin dito gentle lang. Bali, paunti-unti lang yung paglagay natin ng merengue dito sa ating butter cake mixture. Tapos, ganyan yung pag-fold natin ng ating butter cake mixture para dito sa ating merengue. Iniiwasan kasi natin na magkaroon siya ng bubbles. At kapag napansin natin wala na masyadong mga white or yung ating merengue is completely na nahalo ng maayos. Bali yung ginamit ko nga pala dito na baking pan is 8x8. Bali naglagay pala ako dito ng parchment paper para hindi dumikit din yung ating cheesecake. At bago niya pala ito ibibake, dapat naka-preheat na yung ating oven. Tapos maglalagay tayo ng hot water dyan sa ilalim ng ating baking pan. Tapos ibibake lang natin siya ng mga 25 minutes. Mas maganda sana kung i-golden brown niyo yung top ng ating cheesecake. Ginawa kong cheesecake is light lang yung hindi siya golden brown yung top. Kasi nga ito yung gusto kong cheesecake na Japanese. At tinaob ko na nga at papalamigin lang muna natin to. At pwede ka nga dito maglagay ng mga fresh fruit kung anong gusto mo. Blueberry ba o strawberry. At sabi ko naman sa inyo, napakadali lang talaga gumawa ng Japanese cheesecake. At bago ko nga pala siya i-slice, ilalagay ko muna sa fridge na at least mga 12 hours. Para nga sa akin, ito ang perfect na dessert. Hindi siya matamis, sakto lang. At sana may natutunan kayo sa recipe ko ngayon. Kaya ano pang inaantay nyo, try nyo na din gumawa. Tara na, tikman na natin itong napakasarap na baked Japanese cheesecake. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Yummy, yummy.